Hello friends! Good morning! Today is Friday, 14th of November na guys. And the weather is really autumn and fall guys. Autumn or fall. And the feel is really, yeah. the season is really, you can really feel the season guys na autumn na talaga. So, inihatid ko na yung mga anak ko guys sa school na sila. And I came back home kasi marami akong ginawa. I tidied the house, especially the kitchen. I mean the whole house, only the kitchen. And then I uploaded a new video today. And then I have to go out again. Yeah, because this afternoon I'm going to pick up our half pig guys. I purchased a half pig, or yeah, pork, yung meat, a half of a pork guys. So yun ang i-pick up natin ngayong hapon. So I want my kitchen to be clean because I have to slice guys. As in na yung pork na yun guys ay talagang half siya ng baboy, and then ang kailangan mong gawin ay you have to cut, you have to sort everything guys. So as in na talagang literal talaga siya na half pig. So yun ang i-process natin. We are going to process that pig. We cut and then vacuum sealed and lahat guys, basta para may gagawin para may gagamitin tayo during this colder months or winter months. Yeah, I am going to the town because tomorrow guys, may lunch din kami sa bahay ng friend namin, and we are going there for lunch. So sabi niya sa akin na ano lang daw guys, dessert na lang daw ang dalhin ko kasi she's going to cook Colombian dishes. So, yun nga ang gagawin ko guys. And my plan is to make tiramisu and then apple crumble. Yun ang dadalhin natin guys tomorrow. And also, I want to bake some bread kasi half na lang yung bread namin. And I want them to try our bread as well. So, gagawa din ako for them. Isa lang guys, para naman matikman nila yung sandwich bread na ginagawa ko. Since then guys, nung naging successful, nasa video ko yun guys, naging successful yung bread natin. As in na, hindi na talaga ako tumigil na gumawa guys. Everyday na talaga. Not everyday kasi, every time na gumagawa ako, I make 2 or 3. And the kids love with some seeds or with raisins. So, yun, ginagawa ko yung bread na yun. Yung sandwich style pa rin, guys. Parang raisin bread sa atin sa Pilipinas. Ganon din, guys, ang ginagawa ko. And sometimes with seeds like pumpkin seeds, sunflower seeds, ganon, guys. And some nuts inside. So, as in, so delicious. It's divine, guys. So, pag naubos ng mga bata yun, gumagawa ulit ako. Pero, gumagawa din ako ng whole wheat, guys. Yung bread, yung sandwich bread na ginagawa ko is half whole wheat flour and half bread flour. So, yun ang ginagawa ko, guys, na sandwich bread namin. And my husband loves it so much. So, every time na gumagawa ko ng ganun, dalawa ang ginagawa ko. So, yun nga, sabi ko sa inyo na sometimes, 3 yung ginagawa ko or 2. Depende, guys. Every 2 to 3 days ako gumagawa. Kasi nga, yung mga anak ko, they bring sandwiches at school for breakfast. And then, ang asawa ko naman for his breakfast at home. And then, sometimes we eat also panini, guys. Panini is like pizza, but using the bread. So, yun, gumagawa every Friday. Sometimes, I bake pizza on Fridays. And sometimes, panini. It depends sa mga bata, guys, kung ano ang gusto nilang kainin. Kaya, we always have bread available kasi nga,
Yun, ang kinakain namin. And then, guys, yeah, my husband loves our bread. He eats for breakfast and then for snacks sometimes, snacks or dinner. Yun yung kinakain niya, guys. Yeah, kaya hindi kami dapat mawalan ng sandwich bread. Since then, guys, hindi na kami bumibili ng bread. Baguette. Yung baguette kasi, guys, pag hindi mo naubos, for example, bumili ka. Every time kasi na bumibili kami, guys, ay yung 1 pack, which is may dalawa na baguette inside. So, minsan, hindi namin nauubos. As in, ang tigas-tigas the next day. Hindi mo talaga magamit. You can use it like croutons. You can slice it and then bake it into the oven. Yeah. So, ganun. Pero, ano nga, guys, ang karamihan kasi na ginagawa namin or kinakain namin, karamihan na ginagawa ko na sandwich ng mga bata, ayun nga, sandwich bread. Kasi it's softer and nicer for them to eat. Kasi sometimes yung baguette nga na medyo a day old, as in na ang tigas. Tapos naawa naman ako sa kanila na kakainin yung matigas na yun. So, yun, pinalitan ko from baguette to sandwich loaves, guys. Yun. As in na hindi sila nagsasawa. Sometimes nga sabi ko baka magsawa sila, pero at the moment hindi pa naman sila nagsasawa. Kaya minsan iniiba-iba ko, guys, para naman may options din sila. Okay, guys, so palitan ko lang yung sweater ko and then my pants. And then we are going to the town. Kasi gusto ko kasi, guys, hindi na sana ako bibili, hindi na sana ako pupunta ng town. Kaso nga lang, itong weather kasi na ito, guys, is really cold. Hindi naman totally cold, pero it's dark and gloomy, guys. Buti na lang walang fog today. The other day, yes. And parang ang lamig. Pero hindi siya malamig, guys. Pero dahil sa ganitong weather, as in I want to drink something hot. I want to drink soup. So, I have to go and buy bones. Pork bones and chicken carcasses. Yun ang bilhin natin. Para gagawa tayo ng homemade bone broth, guys. Yeah, because it's really, really good. Hindi na nga sana ako, guys, lalabas kasi I am waiting for the store, guys, kung saan ako bumili ng half a pig para sana yun na lang ang gagamitin ko. Kaso nga lang, until now, they are not calling me yet. Siguro sa hapon daw yun ang sinabi sa akin. Sabi nila na we are going to call you. Sabi nila pag dumating na daw yung half a pig. So, yun, I have to be ready kasi, yun nga, guys, maybe they're going to call me anytime so I can go and pick up our meat. And I am also thinking, kasi nga, I'm going to process the meat, guys. And I have to vacuum seal para to avoid freezer burn. So, I am thinking kung ano yung mga gamit ko or kung mga meron ako. I need a plastic, guys, for the vacuum seal. Para sa ganun, may magamit ako na pang balot sa ating mga karne. Ang problema nga lang, guys, wala akong gilingan at saka wala akong makapal na kutsilyo, yung talagang pang-smash sa mga buto kasi nga marami ding buto yun, especially sa ribs, di ba, guys? Kasi yun ang gagamitin namin na pork ribs in the oven, grilled siya, guys, because that's one of our favorite. Wala akong machina pang cut, guys. So, siguro isa-isahin ko na. I'm going to show you, guys. Yun nga, bili tayo ng pork bones and chicken bones, chicken carcass for soup, and also plastics for vacuum sealing. And, saan pa ba ang punta ko? And, yun nga pala, I'm going to buy mascarpone kasi wala akong mascarpone for the dessert tomorrow. Yun pala, kaya I have to go. And, yeah, mascarpone. And also, the lady finger, guys, na parang sandwich. Anong tawag doon sa biscuit na yun yung medyo mahaba na parang lady finger. Yung laki niya, ganun. Yun.
Yun guys, ang bibilhin din natin. At saka, ano pa? Do I need milk? I'm not sure. But I have milk. I have condensed milk. Yeah, pero doon sa ano, hindi naman niya sinabi doon sa recipe. Wala naman siyang sinabi na milk. Just eggs, sugar, and cocoa. Yun. Ang kailangan natin, guys. So, what time is 11 na, guys, and I have to go. Okay? So, update ko kayo mamaya. See ya! Hello guys, dito na ako sa bahay namin pero hindi pa ako pumasok. Iniwan ko yung mga binili ko dito sa on the floor kasi I'm going to check our goat, guys. One of our goat is about to give birth. So I'm going to see kung nanganak na nga siya. So isama ko kayo. Ito yung mga binili ko, guys. Diyan muna siya. So hindi pa pala nanganak, guys. Yan ang buntis. Yan. Can you see? As in na malaki, guys, yung dede niya at saka yung vagina niya. We have to look after her. Buntis din ito, guys. As you can see, malaki yung tummy niya. And Blau is coming. Look. Can you see her tummy? Ayan. Tapos yung dede niya, guys, as in na it's bulging. Ayan. Alright, guys, so nandito na ako sa bahay namin and then I check yung goat namin. Nakita nyo naman sa video na she is okay. Hindi pa nanganak pero as in na super big, guys, yung tummy niya and then also the breast. So, I think this weekend, I hope this weekend not in weekdays. Para sa ganun, mas may time kami na mag-alaga sa kanya, guys. Hello, friends! So, ito yung mga binili ko. 1 pack of Fanta. Once lang naman, guys. Uminom yung mga bata. Weekend lang. And then, this one also, pork bones para sa ating soup. And a whole chicken. Kasi yung carcass niya, guys, we can use that. But I'm not going to use it today. I'm going to use just this pork. And we also have this yogurt, natural yogurt, and bacon. Parang ang liit yung bacon nila this time. Yeah, parang hindi siya mabigat. Alright, guys. And may nakita ako, guys, na reduced. So, 30%. Kasi this will expire tomorrow. But because I'm going to use it today, so it's alright. So, yung price niya was $312. Ano na lang, $218 lang yung binayaran ko. This one, I couldn't find another reduced. Kaya kinuha ko itong whole price, guys. So, balik, dalawang pork feet ang kinuha ko. Yan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na bags for the vacuum seal. So, ito. Can you see? Ayan nga. Para maiwasan yung freezer burn. And I also bought 6 eggs for our dessert na tiramisu na ayan. Grabe, guys. Ang mahal nitong mascarpone. 4.15. My goodness. 2 euros lang dati. Ngayon 4.15 na siya. And this one, guys. This one nga, fingers. Ito ang gagamitin natin. Kasi mas masarap kasi, guys, pag malamig ito na dalhin bukas. Kaya, I prefer na, guys, na gawin today. Kasi bukas pala, Saturday, Hailey has another volleyball match. And I'm not sure if I'm going or not. Last week we went. And this weekend, I'm not sure. I'm not going, I think, because Lakota wants to stay home. So I have to stay with her. And yun nga, guys, yun lang ang nabili ko. And worth 35.30, guys, yung binayaran ko. 35.30 lahat ito. Grabe, no? Wala nang, guys,
As in na wala nang nabibili talaga ang pera. Sana nga bumalik yung mga prices dati para naman sa ganun hindi tayo mabigla na as in na super expensive. Yung 50 euros mo, wala nang gaanong nabibili. Imagine wala akong meat dyan, just the whole chicken and then yung bones. Yun lang, yogurt, eggs. Eggs, mahal din yung eggs. Yung half a dozen or yung 6 pieces na egg, guys, is 250, I think, or 215. Let me check it. Eggs. Saan yung egg? 260. My gosh. 260, guys. Super expensive. May itlog kami, kaso nga lang, from our hens. Kaso nga lang, I don't want to use that, guys, because I prefer to eat that yung kami ang kumakain. Yung, I mean, omelette or just sunny egg, yun ang ginagamit ko. At gusto ko na kami ang kakain nun. kaya yun, guys. Kaya bumili ako ng egg. Alright, guys. So, ilagay ko na yung mga bones doon sa ating kawali or sa ating pressure cooker at yun ang i-boil natin. And I'm going to add some veggie scraps as well para at least my minerals and vitamins from the vegetables, guys, aside from the bones. Yeah. I arranged our fridge a little bit, guys, kasi quite messy. And itinago ko kasi yung ginawa kong spaghetti na carbonara, but I use the cream and also I put mushrooms, guys. So our family loves that one and we have rest. And meanwhile, habang tinago ko yun, guys, I saw some of my cheeses na hindi ko pa naripak. Kasi pag bumibili kasi ako, guys, ng mga cheese, as in na yung bulk talaga para as in na makasave ka. So, pakita ko sa inyo yung mga sinasabi ko. Alright, guys. So, ito naman ay 1 kilo na mozzarella cheese, guys, na shred na siya. So, ginagamit namin ito for our pizzas. And panini sauce, I've commented it to you a while ago. And some other things, guys. Kaya, bumibili ako talaga ng 1 kilo or yeah, a pack para sa ganun makamura ka. Kasi this one is only 7 euros or 8 euros. Tapos pag bumili ka kasi, guys, ng as in na yung parang tingi-tingi, yung 1 pack or yung 1 bag na 200 grams lang is 2 euros something or 3 euros na siya, guys. So, mas mainam talaga na bumili ng bulk. Tapos ito din, yung ano, guys, yung 4 cheese natin, mixed na siya. 4 cheeses. So, i-repack din natin ito, guys. Kaya, ayan. As in na super sarap ito, guys, in pizza. Delicious. So, this one, guys, my Gouda, Emmental, cheddar, and mozzarella din ito. Yeah. And ito din, we love cheddar, especially doon nga sa grilled cheese na ginagawa ko na bread. Kaya bumili ako ng 1 block. Kaso nga, 1 kilo ito, guys. No, 1 kilo and 33 grams. Bale, 84 slice siya. Ayan, ang itsura niya, guys. Ayan. As in kasi, guys, na we love cheese. Kasi this one is fundido. Fundido is melted cheese, this one, guys. So, you can put this in your grilled cheese or in hamburgers. Mas masarap kasi ito, guys. Yung isa sanang bilhin ko, kaso nga lang, ang kapal kasi. Makapal siya masyado. So, medyo mahirap siya i-melt. Kaya, ito ang pinili ko. So, we are going also to repack this one, guys. Can you see? Makapal talaga siya. Tapos, na-slice na rin siya.
And bumili din ako ng ganito guys na mozzarella. Mozzarella na block na na-slice na rin siya. Kaso nga lang, yun ang una na naubos. Ay, no, hindi pa naubos. Yun ang nirepack ko at inilagay ko sa Ziploc bag and then I put in our freezer. So, every time na kailangan ko talaga ng mozzarella that calls for mozzarella, for grilled cheese or sandwiches, yun ang kukunin natin. Iisa na lang yata ang natira guys. I'm going to check and show you. Alright guys, so this is our chest freezer. So, ito na lang yung natira. Ayan. This is the only left guys, yung mozzarella na sinasabi ko sa inyo. So, we finished na yung karamihan. But we didn't open the other one yet. Oh, nilagay ko sana itong chicken feet sa ating soup. Pero next time na lang. I forgot, guys. Next time na lang. So, yun na lang guys ang natira. And then, nung isang araw nga, nung pumunta kami sa shop at nung pumunta kami sa cash and carry at nag-order ng half pig, ang binili ko ay yun nga, yung mozzarella cheese. Tapos yung 4 cheeses naman guys, sa ibang cash and carry sa Aragon, sa ibang community. Tapos, bumili din ako sa Lidl guys ng 1 kilo na minced meat guys, na pork and beef. Ito ang binili ko. So, I am thinking, hindi ko pa magagamit. Magluluto sana ako ng lasagna kasi the other day, I cooked lasagna with ground beef and some vegetables. Pero, naubos na yun. Magluluto sana ako, pero sabi ni Hailey na next time na lang. Kasi nga, luto ako ng luto, guys. Buti na lang, my daughter told me not to cook. Kaya, tapos nagluluto ulit ako ng soup. Pero yung soup kasi guys, pwede rin namin kainin yun tonight. May binili kasi si lolo nila, may dinala si lolo nila na isang bandeja lang guys ng lasagna. So, parang nagsawa na yung mga bata ng lasagna. Kaya, sabi ni Helena, wag na mama. Sabi niya, wag ka na magluto ng ganun. Next time na lang, sabi niya. So, ang gawin ko dito sa 1 kilo na minced meat ay hati-hatiin ko na rin lang and then we can throw it into our deep freezer para sa ganun hindi siya ma-expired, hindi siya masira guys. Yeah, sayang kasi ang mahal pa naman. So, yun ang gagawin natin. Yeah, cheeses and then the meat. And then, ang plano ko also ay yung binili ko na whole chicken. I'm going to slice that as well and keep the chicken carcass para sa ganun pag malamig or if I want to drink soup and then at least I have chicken carcass to boil guys. And yun nga, gusto ko kasing gawin ito para sa ganun pag makuha ko yung half pork guys ay may mapaglagyan tayo, at least yung freezer maayos siya. So let's do this. Ayaw ko mahulog.
masyado, guys. Kaya, hindi ko mailagay dito. So, what I'm going to do is, I put it here on the plate. And then I'm going to change. Medyo maingay yung exhaust fan and also pressure cooker. So, ito guys yung binili ko kanina sa supermarket. So, mas malaki nga siya. Can you see? Compared, ayan. Ito yung laki niya, guys. Okay. So, let's try it. Makapal kasi siya. Okay. So, nakapasok siya, guys. And, isil natin. And I will show you guys later. Kasi nang ingay, guys. Okay, guys. So, ito. Na-sealed na siya. Wala na siyang air. So, may dalawa pa. So, ayun guys. Na-vacuum sealed na natin yung tatlong cheese. Ayan guys. Ang ganda. I'm going to show you. So, bale, yun nga. Tatlo yun guys. Diba? Tatlo na black na small pieces na ganito. And then, yung mozzarella natin, guys. Okay, and then yung mozzarella natin, guys, hindi ko na inilagay sa isang bag na ganito kasi I'm going to use this one, guys. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. Bala, 5 bags din, guys. And this one, our 4 cheeses, may ano din tayo, guys. 1, 2, 3, 4, 5. So, bala 5 din. So, ayan, para hindi sila masira, we're going to put this in our freezer. And now guys, I'm going to pick up my daughter Hailey because it is now 2:13 in the afternoon. I'm going to throw these ones guys in our freezer and then I will go out. Actually, it's raining. It's not that so hard, but yeah, it's raining. And hindi na ako magpapalit ng guys, ng sweater. Ganito na lang ako kasi kasi guys, hindi naman ako lumalabas ng sasakyan. I just park the car and then Hailey comes. So, yun. Hindi na tayo magpapalit ng damit and we are going. But first, I'm going to keep this ones and then I will off also this one. Para sa ganun mamaya, pagbalik namin mamaya, I'm going to take the soup and then gagawa ako guys ng soup na may noodle. Yun ang kakainin ko. I'm not sure kung anong kakainin ni Hailey. May leftover kami na, yun nga, spaghetti na mushroom carbonara. And also, may ginawa din ako last night na mashed potato and meat. So, yun ang kakainin ni Hailey. She has options and I also have rice. So, yun ang mga options guys na kakainin namin. Kakainin niya mamaya. Okay guys, so iniwan ko nga ito and one bag of 4 cheese and this one guys and 4 quesos. So 4 cheeses and this one guys just in case na kung ano man ang gusto nilang kainin tonight. So, ayan. And I have to turn this off. And let's go na, guys. Super putik, guys. How can I go in there? My gosh. Wait. Hi. Hello, guys. So, we are at home already. And Hailey is going to eat her food. And I'm going to prepare my soup, guys. And yeah, we're going to eat. Kain tayo. Look at this delicious soup, guys. Ang sarap. Hello, guys. So, may karne pala ako sa ref nung isang araw pa yun. So, gusto kong kainin yun, guys, with vegetables, with lettuce. So, punta tayo sa garden at kukuha tayo ng lettuce. Yeah, yung lettuce na yun, guys, ay yung mga tinanim ko nung September, I think. Last week of September. No, not September. October na pala yun, guys. So, medyo late ko na itinanim.
yung mga lettuces na yun. Tapos inapak-apakan pa ng mga aso namin. Kaya ang akala ko wala na talaga akong maha-harvest. Pero thankfully, they are so resistant. And yeah, we are going to harvest some. May mga iba na nasira, pero may iba rin na okay siya. So, at least hindi nasira lahat, guys. Tinirhan pa rin tayo ng mga aso namin. So, ito guys, yung mga itinanim natin na lettuces and broccolis. These are broccolis, guys. Pero, mga lettuces nandito under. Tapos, nandoon pa, ayun. So, kuha tayo some. Iwan natin yung iba, guys, para may anihin pa tayo. I miss salad kasi, guys. So ito ang medyo okay siya. So guys, ang ating garden this winter, fall and winter, guys. So ito yung sinasabi ko sa inyo na inapak-apakan ng mga aso namin, guys. I have cabbages in here and lettuces. So nandito yung lettuce. Yeah, I think 4 varieties of lettuce, guys, yung tinanim ko. Ayan. And some of them, one variety didn't make it. So ayan, buti nakasurvive sila, guys. As in na inapak-apakan ni Russell at saka binungkabungkal niya doon. Kaya nakita ko and I immediately feel at inayos ko kunti, guys. Tapos ngayon ganyan ulit. Akala ko nga as in na mawawala talaga itong bed na ito. Pero ayan, meron. So I'm still thankful. Tapos ito naman, guys, yung iba-ibang variety yung mga lettuces natin, guys. 3 or 4 pala, guys. Pero yung isang variety as in na nag-struggle siya. So this is buttercup, I think. I don't know, guys. I can harvest this as in the whole kasi malaki na sila, 'di ba? But I want to eat slowly these ones. Yeah, ayan, very nice. Ito pa, tapos may sili pa tayo, guys. Ayan, okay pa. Ito naman yung iba din na cabbage natin. Bale, 2 variety yung cabbage natin. Ito, purple and the green one. May guys, spider. Woo! So scary! Sana hindi ito mangagat. Yung spider na yan. Diba? Ayan. Okay, guys, so ito ang aking kakainin. Ito lang, guys. Rice, lettuce, at sarang labong, kimchi, meat, black-eyed beans, and a little bit of soup, guys. May soju din tayo, guys. Baka wala nang spirit ito. Cheers! Kain tayo! Ay!
Hmm. Hmm. Hello guys. So, hapon na. Mamaya ko na lang ituloy guys yung mga ginagawa ko dito sa kitchen namin. Time check, it is now 4:50 in the afternoon. And tinawagan ko yung cash and carry where you can buy the bulk food guys. To ask nga yung half pork ko, sabi nila na nandoon na daw. Kaya I'm going to pick up guys the meat. Ako lang. Kasi yung friend ko, nagpunta na siya sa Lleida kanina. Kararating lang daw, so she's tired. So, I'm going alone by myself. And samahan sana ako ng asawa ko at saka ng anak ko. Kaso nga lang, Lakota is very tired. So, I told them to, no need, I just go by myself. So, ayun. Paakyat na sila. And I'm going out now. Hello guys, so I just arrived home, as in guys na ang laki ng pork. So bale 43 kilos yung pork guys. So ang gagawin ko ngayon akala ko maliit lang guys, pero as in na super, and I'm so thankful kasi nga malaki siya. So it means we have a lot of food for this winter guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang lamesa dito sa kitchen namin. Tadaan! Ito ang lamesa namin guys dito sa kitchen namin. And I'm so thankful kasi lahat ng mga ito ay produce. I mean, yeah. Dito ko nilalagay yung mga fresh na produce namin guys. And ito din ay 5 kilos na flour and 2 kilos guys na bread flour. Tapos mga fruits namin. Andito pa, hindi ko pa tinanggal yung plastic nito. Binili ko pa ito nung isang araw na hindi pa hinog. So, ayan, mga fresh produce. I think sira na rin ito. So, itapon na natin. Ayan, tomatoes. As in, ang gulo-gulo guys. Pero I'm thankful kasi lahat ng mga ito ay food. Yeah, so aside from that, yun nga, yun. Ito nga ang gagawin natin today guys. Tapos, yung bread, dito ko nilalagay yung bread. Yung fresh breads namin na after baking, dito ko inilalagay kasi para kahit na sino man ang gustong kumain ng bread guys, they can just slice it. So dito lang ito, dito normally sa table namin na ito. So I'm going to tidy all these ones guys. Tapos dito namin ilagay yung baboy. I think from parang ganito nga kalaki guys sa mesa. Ganun ang yung baboy. So we have work, people, but I am so thankful. Let's keep all this. Let's make room guys for the pig. Tapos I cannot slice all those in just one night or in just one evening. So my husband is going to help me kasi as in na talagang literal talaga guys na half
tinulungan ako ng mama. Binuhat niya, inilagay niya sa trunk ng sasakyan. So, nung pagdating ko dito sa bahay, sinabi ko sa asawa ko na I'm going to make room first and then we will bring up the pig. Yeah. So, ayun guys, ang gawin natin. Okay guys, so nalinis na natin. Nalinis. Natanggalan natin yung mga nandito sa lamesa. Nilagay ko dito this one. And the rice cooker, I put here on top. And nilinisan ko na rin guys. I took out the dust. Nilinisan ko na rin siya guys. Old style kasi guys, itong sa amin. Kaya ganyan ang style niya. Nagbabakbak yung paint niya. But it's really wood. So, ayan. Okay na siya guys. What I'm going to do ay ilagay ko dito yung malaking plastic guys na industrial na bag. Para sa ganun, ilagay natin dito yung karne. Itong mga ito kasi guys ay, as you can see, this ones guys, ay mga susunugin ito this winter. Hindi pa kasi malamig guys, kaya nandyan pa yan siya. Tapos, ito naman, ito na lang yung natira sa onions natin. Tapos, bumili ako nung mga isang buwan na yata ito guys, na potatoes. So, I'm not buying potatoes na fresh. Yung potatoes lang na nafa-fry, french fries. Kasi yun ang gusto ni Hailey. So, yan. Tapos, yun lang guys. And, from where I am standing, ayan, maano siya. Okay na siya guys. From where I am standing, ito yung view ng table natin. Ay, view. Ano ba yan? View daw. Tapos, doon ang fridge namin guys. Yan yung water namin. Tapos, dito yung mga wines. Tapos, mga plates. And many other things in there. So, don't mind, okay? Pero, ilagay natin dito ang ating baboy. So, dito natin ilagay mamaya guys. Pagdating ng aking asawa, magugulat siya na malinis na ang table. Tapos, yung mga fresh produce guys na vegetables, dinala ko sa ref namin sa baba. Tamad kasi ako guys na bumaba. Kaya naiipon lahat yung mga fresh produce namin dito. Kasi, puno din kasi yung ref namin dito sa taas. Kaya, ayun, dinala ko na lang sa baba para hindi masira. Okay guys, so ito yung ating mga apples and the other bowl of fruits. So, ayan. Dito sa entrance namin guys. So, Friday ngayon guys, diba? At gagawa sana ako ng pizza, kaso nga lang, quite late na guys. Alas 6 something na ako nakarating dito sa bahay. Tapos, tiningnan namin yung goat kasi diba, nabanggit ko sa inyo na manganganak yung goat. Isineparate ni Habi, inilagay niya doon sa maliit kong garden sa backyard. Doon niya inilagay. Hinayaan ko na kainin niya na lang yung mga squash ko guys doon. Kasi malamig naman na hindi na nagsiset yung mga maliliit na squash. Kaya hinayaan ko na lang. Para as in na hindi nila isturbuhin guys yung kambing. Kaya doon namin inilagay, tiningnan ko, pumunta ako kanina nung dumating ako, pinakita sa akin ng asawa ko. And then umakyat kami, tapos yun, anong oras na? 7, 8 na. Tapos yun nga, magpipizza kami. Pero homemade sana, kaso nga lang, wala na akong time. Kaya sabi ko kay Habi na siya na lang ang bibili ng pizza. Sinundo niya na si Hailey. Tapos si Lakota naman, gusto niya ng ibang pizza. Hindi maintindihan ng asawa ko kung ano yung gusto niyang pizza. Kaya, sabi ng asawa ko na, okay, sumama ka na lang sa akin. Sabi niya, so mag-isa ako ngayon dito. Sinundo nila si Hailey kasi nakipagkita siya sa mga friends niya in town. Tapos, ayun, sunduin niya si Hailey. Tapos, bibili siya ng pagkain ng mga manok. At saka, di ba, manganganak yung kambing. Kailangan niya ng extra supplement aside from the hay. So, bibili din ang asawa ko ng ano guys, corn, dried corn. So, yun ang ipapakain din namin as a supplement para sa aming kambing. Social, no? Tapos, ano pa? And then,
Also, sabi ko sa kanya na bibili ka na lang ng pizza. Sabi niya, okay. Para sa ganun, pagdating nila, mamaya, ilutuin na lang and then we will have dinner. Kasi bukas, guys, ng maaga, si Hailey, may ano siya, may volleyball match. Diba nasabi ko na sa inyo? So, ayun. Tapos, hindi ko pa nagawa yung dessert na dadalhin ko bukas. Kaya, yun ang gagawin natin ngayon, guys. Okay, so ito yung book, guys. Pang bata ito, guys, na ano, na cooking book for desserts. Postres is called dessert. So, you only, very easy, sabi niya, guys. Very easy. Cook with just 2 to 6 ingredients, sabi niya. So, as in naman, na tama siya, guys. So, ito ang gagawin natin. Tiramisu. Ayan ang gagawin natin, guys. So, meron na ako nito. This sugar, this, and then this. Okay, kulang siguro yung ano ko, guys, coffee ko. So, I'm going to make coffee. Parang very easy lang naman siya, guys, na gawin. So, let's do it. Mas masarap kasi pag as in na malamig, 'di ba? So, gagawin ko na para ilagay sa ref sa baba. I'm not sure, guys, kung maipapakita ko sa inyo how I'm going to make it. Siguro sa next na lang na vlog, guys. Kasi nga medyo late na. Kaya ipakita ko na lang yung outcome. Okay, guys, so nilagyan ko ng industrial plastic bags para sa ganun, kung tutulo man yung baboy, guys, at least hindi siya matutulo as in na on the floor. Kaya, yan. Yay! So excited! So I will show you guys. No, tela nansa. Sí, pero ya carne. ¿Sabes la nansa? Vale. Espera, espera. Ven per aquí, sí. Se va la mano. Sí? Okay. Espera, ahí. Sí, ¿qué pesa? Sí. Sí, 40 kilos, ¿no? 43. ¿Cuánto no cae? Pesa igual que yo. ¿Cuánto pesa? Los testos. Sí, pero sí. Espera, Karin, medyo malaki. ¿Qué? ¿Estás cansado o qué? Sí. Hello, guys. So, nandito na yung ating baboy. As in. Ayan. But I'm going to... Ayan na, guys. Can you imagine? Ito yung buntot niya, guys. Oh. Binigay. Pero, ewan ko kung nasaan yung ulo niya. Nandito, guys, yung ulo niya. Here is the... I'm not sure. Ewan ko kung may ulo siya. Tingnan natin bukas. Oh, wow! Kasi, very heavy. Oh! Ayan, guys. Ang ating half year na meat supply. Pork supply, guys. Ayan. Wow. So, ito yung gagamitin natin, guys, na pang soup. Ito. This side. Itong mga buto-buto niya. Tapos, meat. Wow. This dalyom. And ito naman yung ribs niya, guys. Here. As you can see. Yan yung ribs. Ooh, we have a lot of work to do. Beautiful people. May pang crispy pata tayo, guys. Ayan, dalawa. Wow. Wow, 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 wow. I love it. So, guys, ang asawa ko at ako ang nag-carry. As in, pinagpapawisan ako, guys, kasi super heavy siya talaga. Really? Tapos bukas, guys, punta pa naman kami sa, sa lunch. Sa bahay ng mga friends. Mga gabi na kami siguro makauwi. So, our pizzas are in the oven. 11 minutes mo. Hello, guys. So, tapos na kaming kumain at nagawa ko na rin yung dessert, guys. And this is our dessert, guys. Ilagay na lang natin sa ref
para ma-chill siya. And then before going out tomorrow, ilagay natin yung cocoa, guys. And yes, guys, thank you so much for watching. Please like this video, subscribe if you haven't yet. And ito, guys, papakita ko sa inyo bukas. So this, we are going to close this vlog. And then tomorrow I'm going to start another one by showing you how we are going to process this meat. Okay, guys, so thank you so much once again for watching. And hope to see you again very soon. Bye!